Magandang gabi po sa inyong lahat. Ano po? Sabi, idikit ko daw yung mic sa bibig ko. Ano po? Kasi sa likod hindi maintindihan. Pag hindi nyo po maintindihan, pakitaas lang po ang mga paa. Ano po? Tonight, I would like to share some points from Saint Teresa of Lisieux regarding Christmas, regarding Advent. Ano po? Saint Teresa said, "What pleases Jesus is that He sees me loving my littleness and my poverty, the blind hope that I have in His mercy, that is my only treasure." My only treasure. My dear friends, my brothers and sisters, this sounds weird, but it's good perhaps to try doing this. That you stand before a mirror naked. You stand before a mirror naked and see yourself that you have nothing. Nothing. Sometimes, or most of the times, we forget who we are. Sometimes we equate ourselves according to our titles, according to what we have, what we can afford, where we have been. We often forget that we came naked and we will die naked. Kaya maganda yung paminsan-minsan, tingnan mo ang iyong sariling hubad sa harapan ng Diyos. Makita mo ang iyong kawalan. Natatakot ka ba na makita ang iyong sariling hubad? Kaya nga, pinipilit nating takpan ang ating mga sarili ng mamahaling damit, mamahaling gamit, kung ano-anong kolorete, ng mga buhok natin na hindi natin kayang tanggapin na matagal na silang puti. Di po ba? Kailangan ba na talagang maglagay ng tato sa kilay? At sabi nga, kilay is life. Di po ba, ano? Nag-bless ako ng bahay, maaga akong dumating, hindi inaasahan na nagpapabless. At nang magbukas siya, nagulat siya. Alam niyo, una niyang ginawa, tinakpan ng kilay at sumigaw, "Ay! Bakit ang aga mo, Father?" Hindi ko naman naintindihan. Sabi ko lang sa kasama ko, "Anong nangyari?" Sabi niya, "Walang kilay, Father." Di ba? Kaya yung iba, nagpapatato. Pinapatungan ang lumang kilay para kahit matanda na, nakataas pa rin ang kilay. Pero, nag-bless ako ng patay, nakalimutan ng purinarya ahitin ang lumang kilay. Kaya nung tinignan kong matanda, dalawa ang kilay. Alam po ninyo, pangit. Hindi lang pangit, nakakatakot. Habang binibless ko, sinasabi ko ang panalangin, sinasabayan ko, sabi ko, "Lord, huwag ko sana siyang mapanaginipan." Di po ba, anak?
At sinabihan ko yung purinarya, Kuya, baka naman pwedeng ahitin mo yung original. Pangit. Sinilip niya, ay oo nga. Di ba ano? Mga minamahal na mga kapatid, hindi ko po sinasabing bawal magpaganda. Pero kanina pinag-uusapan natin na hari nawa, mamuhay tayo sa piling ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. At baka hindi kayo makapasok sa pinto ng langit dahil hindi nyo kamukha ang original. Di ba? Hindi masamang maging maganda. Naalala nyo ito siguro kung kayo ay nagbabasa ng news, isang babae na kung saan hindi nakapasok sa kanyang sariling bansa dahil hindi kamukha ang kanyang passport. Anong ginawa? Pinatanggal ang make-up sa harapan ng immigration officer. Ayaw nating mapahiyang ganun, di po ba, anak? Pero, ang daming galing sa Korea na pagbalik sa Pilipinas, hindi talaga kamukha ang original. Di ba? Nagparitoke eh. Di po ba, ano? Ang nakakatakot nun, umuwi kang, di ka nakilala ng asawa mo. Di po ba? Hindi mo kamukha. Lalong-lalo na kung hindi ka tatanggapin sa pinto ng langit. Why? What could be your only treasure? What could be your only treasure? Lahat. Yung yaman, wala yan. Yung talento, wala yan. Kahit gaano katalino, magiging malilimutin kayo. Sabi nga, ang palatandaan ng tumatanda, ang unang palatandaan ay ano? Nakakalimot ng pangalan. Kaya mahilig tayo sa simbahan. Bro, sis. Kasi hindi na talaga kilala. Di po ba? Totoo yun? Ha? Sa prayer meeting, bro, sis. Ano pa? Kuya, ate. Dahil hindi na kilala. Kaya kahit si Father, ang tawag lang ay Dre. Dre, kumusta ka, Dre? Di po ba, ano? Hindi mo alam kung madre o padre. Tanggapin natin. Tumatanda tayo at anuman ang pinanghahawakan natin na hindi atin, wala yang saysay sa harapan ng Diyos. What could be your only treasure? As Saint Therese of Lisieux was asked about Christmas, she gazed on the glow of the blinking light of Christmas tree. Palagi ito, pag Pasko, mayroong mga ilaw na kumukuti-kutitak. Di po ba, ano? Ano ang sinasabi niyan? Ano sinasabi ng mga ilaw? Nagdudulot ba yan ng saya? Ngunit sa iba, nagdudulot yan ng pagluha. Ang aming ina, 93 years old. 14 years ago, our father passed away. After 14 years, hanggang ngayon, tinatanong niya, nasaan ang asawa niya? 14 years. 3 beses na yan dinala sa puntod. At sabi namin, yan si Papa, ay, patay na nga.
Pag-uwi, kakain, itatanong pa rin, nasaan ang papa mo? Ha? Galing na tayo sa sementeryo. Sapagkat may mga bagay na sadyang hindi pwedeng limutin. Ano ang problema namin ngayong Pasko? Ang aming panganay na kapatid namatay noong Pebrero. At anong kaligayahan ng matatandang magulang? Regalo? Hindi na yan naghahanap ng regalo. Pagkain? Di na yan kumakain. Kung nanghihingi man ng regalo ang matatanda, hindi para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga apo. Di po ba? Bigyan mo naman ako para lang pagre-regalo sa apo. Ang kaligayahan nila, meron sila maiabot. Kaya yung nanay namin, nung hindi pa masyadong apektadong pag-iisip, tuwan-tuwa yan pag binibigyan mo ng tigsi 50. Ano po? Bakit? Ang dami niya naaabutan. At kaya naman yung mga mapagsamantala, nakapila na, pipila uli. Kasi hindi naman maalala ng nanay namin na abutan na niya, hindi pa ba? Ano? The joy of Christmas for some is no longer the things we enjoy. Darating tayo doon. Malilimutan na natin ang mga pangalan. Pero yung mga minamahal mo, hahanapin at hahanapin mo sa araw ng Pasko. Kanina, pagkatapos ng misa, merong isang babae, umiiyak, sabi niya, Father, 5 taon na ako nagluluksa dahil sa pagpanaw ng aking mister. Agad-agad tinanong ko, anong balak niyo? Gusto niyo pang mag-asawa? Sabi, hindi naman, Father, hindi naman. Kaya lang, tuwing Pasko, parang hindi natatapos ang pagluluksa. Kaya sabi ko sa kanya, nanay ko nga, 14 years na, hindi pa tapos eh. Ikaw, 5 years pa lang. Matagal ka pa. Di po ba? Ang problema ng mga taong minahal mo, napakahirap nilang limutin. Hindi yung kung ano ang kanilang ibinigay, kundi kung ano ang kanilang pinadama. Mga minamahal na mga kapatid, ano man ang sinasabi ng ilaw na kumukurap-kurap, yan ay nagbabahagi sa atin ng isang karanasan na tanging tayo lamang ang nakakaalam. Yung iba, excited makarinig ng Christmas song. Yung iba, pag nakarinig ng Christmas song, lumuluha agad. Sapagkat may kanya-kanyang kwento. May kanya-kanyang kwento. Sabi, what is Christmas to you, Saint Therese? And she said, it is the time that the children of God remember and celebrate the birth of the infant Jesus. Basic. Ang dahilan ng Pasko ay hindi 13 month. Ang dahilan ng Pasko ay si Kristo. Walang ibang dahilan. Kung hindi pinanganak si Kristo, walang Pasko. The coming of Christ was prophesied 700 years before His birth. And it was fulfilled in the New Testament. Ang ganda po nung ninyo. Di po ba? Tinatanong ko, sinong gumawa niyan? Ang ganda. Di po ba, no? Pero, hindi nyo mapapaghiwalay ang ninyo sa Kristong nakapako sa krus. Hindi pwedeng paghiwalayin ang Pasko ng kapanganakan sa Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya nga,
Si Saint Bernard of Clairvaux, sabi niya, mayroong 3 pagdating. Ang unang pagdating ay kapanganakan, ang pangalawang pagdating ay paghuhusga, at ang pangatlong pagdating ay ang pagdating sa pagitan ng una at ikalawang pagdating. Bakit? Wala tayo noong unang araw ng Pasko. Sigurado akong wala tayo sa pagdating ng paghuhusga. Pero, the coming in between, nandun tayo. It is when Christ who awaits us, because it is us who will come to Him. Ang una at ikalawang pagdating ay ang Diyos ang dumarating, ngunit ang ikatlong pagdating ay ang ating pagdating sa Diyos. Tayo ang darating sa Diyos. Pag ikaw ay namatay, yan ang iyong pagdating. Di po ba, ano? Kailan yan? Hindi ko alam. As I've said earlier, wala namang nagmamadali. Di ba? Walang nagmamadali. Pero darating tayo doon. May kanya-kanya tayong Pasko. At hindi ko talaga ito kinakalimutan na kung saan ang aking yumaong spiritual director, si Father Ben Carlos, na minsan hindi siya sumama sa almusal, nang sinundo ko siya, bihis na bihis. At sabi ko, saan ang lakad niyo? Sabi niya, wala. Uy, ba't kay bihis na bihis? Sabi niya, kasi kagabi, nahihirapan na akong huminga. O ano ngayon? Nagbihis na ako. At least, pag dinatnan niyo ako, napatay, disente ako. Di ba, ano? Maganda din naman yun. Mahirap ang iyong pagdating na nakita kang nakaupo sa trono, di po ba, ano? Pangit, di po ba, ano? May isang pari sa San Carlos, inabot, hubad, ha? Kasi naliligo, di ba? Sabi ni sister, ay! In what way do you want to meet Christ? Di ba? Alam ko na sagot ninyo, sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Di ba? Wala naman sa ating gustong mamatay na nahihirapan pa, di po ba, ano? Na inaatake pa, na nadagana ng building, o kaya nalulunod, meron ba? Meron bang gusto sa inyo na matay habang nasusunog ang bahay? Wala naman. O kaya paglabas nyo dyan sa simbahan, nabangga kayo, di ba? Gusto nyo, kunin ako ni Lord habang natutulog para wala nang hirap. Di po ba? Pati ang kamatayan, gusto walang hirap. Anong problema nun? Iyan na rin ang mga panalangin namin mga pari. Sana kunin mo, Lord, ang aming mga parokyano habang natutulog. Para wala nang hirap. Di ba? Tinutulungan namin kayong magdasal. At dahil taimtim ang mga kura-paroko, may mga namamatay na sa misa. Natulog eh. Kaya huwag kayo matutulog sa misa ni Father. Oh, kukunin kayo ni Lord. Di ba? At least, di po ba? Ano? Kahit naman ang mga pari, ang pangarap ay ano, kunin ako ni Lord habang nagmimisa. Di ba? Ang ganda nun, habang tinataas mo ang otya, dead. O, patay. Di ba? Ay! Di ba? Hindi mo natapos ang misa. At least kinuha ka, di po ba? Ano? Ang hindi ko lang alam kung saan papunta. Di ba? Pwedeng impyerno, pwedeng langit, di po ba? Ano? At least pinagbigyan ka kung kailan ka kukunin. Mga minamahal na mga kapatid, it is the time that the children of God remembers and celebrate the birth of the infant Jesus.
If that is the reason, then you strip everything. Food, drinks, party, Christmas carol, everything. So that you can focus your eyes on the infant Jesus. It is also the time that once again, the doors of heaven swing open. Great graces and torrents of spiritual light are poured into the world. The child Jesus will come to each person in a special way to be reborn in its soul. All the world receive a blessing from heaven. Alam po ninyo, napakaganda ito. Na kung saan, una, nakita mo ang dahilan ng Pasko ay ang ninyo. Ikalawa, nakikita mo na ang pagdating ng Diyos ay hindi sa pangkalahatang kadahilanan, kundi sa isang personal na pagdating. You will only appreciate the coming if you understand that His coming is a personal coming to you. Dati po, ang Eucharistic prayer nakalagay, for the salvation of all. Ngayon binago, for the salvation of many. Marami, pero hindi para sa lahat. Kaya natin, tanggapin natin, hindi talaga lahat maliligtas. Dahil yung iba, ayaw talaga. Di po ba? The grace was given to everyone, but not everyone received. So the salvation is open to everyone, but not everyone will be saved. It is a personal call. Bakit mahalagang alam mong personal? Because, ano sabi sa Talinil na Haga? Kahit meron kang 99 at may nawawalang isa, iiwanan mo ang 99 para makuha ang isa. Ibig sabihin, yung isang yun, personal yun. Hindi sinasabi ng Diyos, pwede na ito, marami naman. Hindi. Personal. The salvation, the coming, is in a personal way where heaven open its door to you personally. Kaya sana, tuwing pinagdiriwang ang Pasko, naintindihan mo, ito'y isang personal na pagdating sa iyo. Hindi ito pakyawan. Personal. Ano po? Walang general absolution dito. Individual. Kaya kahit buong pamilya, ano po, ito nakakatakot. Mayroong pupunta sa langit at mayroon talagang may iwanan. Di po ba, ano? Sabi ng isang tatay, yan ang kinakatakot ko, Father. Yung aking mga anak makakarating sa langit, pero ako hindi. Ang sabi ko sa kanya, ay di magsumikap kayo. Di po ba? Ano ang dahilan kung bakit hindi kayo makakapasok sa pinto ng langit? Itanong nyo sa Diyos. Di po ba? Sapagkat sadyang mahirap sumunod sa Diyos. Kasi kung madali, napakadali sanang magpakabuti, di po ba, ano? Sabi nga nung isang pari, may sakit,
kumakain ng bawal. Sabi namin sa kanya, bawal yan ah. Ano sabi niya? Patay kung patay. O, kita nyo na, pare yun. Di po ba anak? Ha? Hindi mapigil ang pita ng bibig. Ano sabi ni St. Thomas of Aquinas? If you cannot tame your palate, you can never tame your soul. Kung hindi mo kayang kontrolin ang iyong panlasa, paano mo makokontrol ang iyong kaluluwa? Na kung saan marami sa atin pinagbabawalan. At sasabihin ng mga magulang sa kanilang anak, konti lang. Konti lang. Bawal nga. Konti lang. May gamot naman eh. Di po ba, anak? Sinasabi nyo yun. May gamot naman eh. Bawal nga. Ano sasabihin? Patayin mo na lang ako kung ayaw mo akong pakainin. Grabe. Gagawin pang mamamatay tao ang sariling anak. Di po ba, no? Na kung saan, nagmamalasakit lang naman. Ano sabi ng aking doktor, no, ako'y na-stroke? Sabi niya, Father, pag pinagbabawalan ka ng doktor, ibig sabihin, may pag-asa ka pa. Tandaan niyo yan. Pag pinagbabawalan ka ng doktor, may pag-asa ka pa. Kaya pag sinabi ng doktor, you can eat anything, ibig sabihin, wala ka ng pag-asa. At least, sinabi ko na sa inyo, di po ba, anak? Oh, pag sabi ng doktor, oh nanay, kahit ano pwede, malapit na kayo. Hindi na kayo pinagbabawalan eh, di po ba, ano? Yan ang katotohanan ng buhay. I-enjoy nyo na lang kasi malapit na, di po ba, ano? Ha? Kaya pasalamat kayo, pinagbabawalan pa kayo. Meron pang pag-asa. Sabi ng isang pare, sino ba yan doktor mo? Ito ang cardiologist ko, ito ang neuro ko, ito ang pulmo ko, ito ang... Nagpunta siya. Sabi niya, ang sungit ng mga doktor mo. Ang daming bawal. Ay sabi ko, ganun talaga. O anong ginawa mo? Naghanap ako ng ibang doktor. Diba? Ang hirap nun. Gusto nating maging banal. Naghahanap tayo ng madaling solusyon. Kanina, nagpa-park ako. Siksikan na. Diba? Kasi maliit na lang yung parking area. Hindi ka makapag-park dyan, may construction. Sinasabi ko sa inyo, dahil sa parking na yan mamaya, mayroong hindi makakapunta sa langit. Bakit? Iinit ang ulo mo. Gusto mong makalis ng madali, ang dami nakabara. Di ba? Sa napakaliit na problema, ipagpapalit natin ang pinto ng langit. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, for so many people have hard time with Christmas, trouble in their families, they don't have money, they don't have gifts, they are agitated, they are stressed at Christmas, their feelings are hurt, they have no family celebration, there are things that don't go away, some are lonely, and even some are grieving for whatever reason. Why? Because we focus so much on ourselves rather than the real reason why there is Christmas. Di po ba? Nagsimba ka na. Nakuha ka pa ni Satanas sa parking. Di ba? Alam naman natin na ang tinatanggap natin sa komunyon si Kristo. Di po ba? Sino tinatanggap? Si Kristo. Pero bakit?
Pag ang lay minister nandito, doon ka nakapila, at katabi niya si Father, bigla ka lumilipat. Di ba totoo? Akala ko ba si Kristo? Mga minamahal na mga kapatid, simpleng bagay yan. Simpleng bagay na kung saan kayang-kaya tayong nakawin sa harapan ng Diyos dahil nakalimutan natin ang tunay na diwa ng Pasko. One time after Christmas, doon sa Santa Maria Goretti, nakita ko yung mga bata, nagbibilang ng kanilang napamaskuhan. At sabi ko sa kanila, kumusta? Sabi ng mga bata, mahina, Father, mahina. Kasi ang Pasko para sa kanila, para negosyo na lang. Di ba? We are too focused on what is external. We want a new shoes. Later on, you realize you can no longer walk. Nagulat ako. Ang sales ng iPhone 17 since September to the end of November, iPhone 17 lang, was 243 million units. Ang pangarap lang ng iba, iPhone? Di po ba, Tanungin niyo mga kabataan, ano ang kanilang wish sa Pasko? iPhone. Gusto ng bagong cellphone na kahit gaano kabago, ang kausap naman luma. Di ba? Marami nga, sorry, kahit matatanda, gusto bagong cellphone na hindi marunong paano gamitin. Oo. Dati nagagalit ako, pag nagmimisa ako, mayroong tunog ng tunog, krrr, krrr, krrr. Ngayon hindi na. Tanggap ko na, matanda ang may-ari nun. Bakit? Binigyan ng bagong cellphone, hindi marunong mag-operate, di ba? Hindi pa malaman kung paano isa-silent, ano ba? Ha? Siyempre, ayaw mong tingnan para hindi mapahiya. Ano po? Tatayo yan, lalabas ng simbahan. Ano po? Naka-speakerphone. At sasabihin niya, ano ba? Nagsisimba ako. Dinig ng buong bayan, no? Bakit ba? Pag matanda na tayo, huwag na tayo makipagsabayan pa. Ang tatanda na. Maya-maya, Father, selfie tayo, selfie. Hindi naman marunong. Isipin mo, nagsiselfie kami, kalahati ng mukha ko, kalahati ng mukha niya. Sabi ko, yan ang makikita natin dyan, nanay. Para lang ba masabing nag-selfie na? Sabi ko, ipakisuyo nyo, nanay. Malabo yan, malabo. Bakit malabo? Nagsiselfie na, nanginginig pa. Malabo talaga yon. Di ba? Para lang masabi, nag-selfie kami ni Father. Mabuti kung makikilala ako. Kalahati lang ng mukha ko. My dear, ay nako. Ha? Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, Saint Teresa of Lisieux humbly accepted that there are times that she herself suffered grief, sorrow, loneliness, depression, severe illness, and disappointment.
during Christmas. Santo yan, santo. Di ba? Inamin niya. Inamin niya. Na sadyang may pagkakataon na kahit gaano kaganda ang okasyon, kung ikaw ay may sakit, ang asawa mo ay may sakit, ang anak mo ay may sakit, kamag-anak mo ay may sakit, sadyang luluha ka. Binati ko ang aking kaibigan kanina, happy birthday. May you have many more happy birthdays to come. Anong sabi niya? Salamat, Father. Pero ipagdasal mo si Mama. May cancer. Ang dami na niyang tumutubong kung ano-ano sa ibang bahagi ng kanyang katawan. How do you think she will celebrate Christmas? Can you eat knowing the person you love can no longer eat? Can you still go out knowing that there is somebody at home cannot even stand or sit because they are not well? Di ba? You still think of shoes that other people remain in their wheelchair? Do you still think of food that others cannot even eat? And those who can eat, they can only eat a little. And some of them are even ostracized through their nose, not in their mouth. Di ba? Kaya nga, ang ganda ng paalala ni Saint Therese. Huwag kang makakalimot sa tunay na diwa ng Pasko. Hindi mo maiiwasan ang hirap. Hindi mo kayang takbuhan ang kahirapan, ang pagkakasakit, ang pagtanda. Di ba? Dati, kung nandiyan ka lang sa kabilang kalye, kaya mo, 15 minutes, nandito ka na. Dahil mabagal ka na, 1 oras. Mula sa bahay mo hanggang dito, late ka pa. Di ba? Bakit? Sadyang mabagal na tayo. No? Kahit gaano ang iyong pagsusumikap na maglingkod sa Diyos, darating ang araw, di mo na magagawa yun. Kaya nga yung ibang lay minister na matatanda, ipamigay nyo na yan. Maghanap na kayo ng bata-bata. Diba? Kasi kung one-to-one-to lang kayo, di ba? Ang tagal na dumating ni Kristo mula sa altar tungo sa tao. Di ba ba, no? Mabagal na eh. At pag kayo ay sa bibig pa isusubo, the body of Christ. Hindi nyo alam kung saan nyo sasambutin. Di ba? Kaya sa bibig na lang, sa kamay na lang, di po ba ano? Natatawa kayo, pero yun ang katotohanan. Kaya pagdating ng Ash Wednesday, walang nakapila sa matatanda. Bakit? Ang lalaki ng krus eh, di po ba ano? From thus you came, to thus you shall return. Buong mukha mo, may abo. Totoo, hindi po ba? Totoo. Hindi tayo habang panahong malakas. Di ba? Ang nanay mo'y magiging bingi. Ang tatay mo'y magiging bingi. Pagdating ng araw, ikaw din bingi. Di po ba? No? Naranasan niyo na ba yun? Nagtatanong ang nanay mo, sumasagot ka. Di ba? Itatanong uli, sasagutin mo uli. Pangatlo, lalakasan mo na. Tapos sasabihin niya, bakit mo ako sinisigawan? Kasi yung kabilang tenga pala ang bingi, di ba ba? Ano? Ay, darating tayo doon. Father,
Ang hirap ng bingi ang asawa. Ano sabi ni Father? Di wag kang magsalita ng malayo. Tingnan mo kung saan pinakamalapit. Kaya pag-uwi ni Mister, anong ulam? Tumingin lang daw si Mrs. Sabi niya, bingi. Lumapit siya ng ilang hakbang. Sabi niya, anong ulam? Tumingin lang rin uli. At lumaki ang mata. Sabi niya, galit pa. Bingi naman. Lumapit pa. Sabi niya, darling, ano ang ulam? Na may awa, kumibot ang bibig. Sabi niya, grabe, bingi na, matapang pa. Lumapit siya, darling, tinatanong ko lang kung anong ulam. Nagdabog. Nilakyan siya ng mata at kumibot ang bibig. Sabi niya, ang tapang, bingi naman. Sabi ni Father, yapusin na lang. Hinalikan niya ang kanyang misis at sabi niya, darling, ano ba ang ulam? At sabi ng kanyang misis, ano ka ba? Kanina ko pa sinasabing adobo. Ang mahirap nun, ikaw pala ang bingi, di ba ba? Di ba? Ang dami nating sinisisi sa lipunan, tayo pala ang may problema, di ba ba? Ano? Ay! Ang hirap! Kasi ayaw nating tingnan ang sarili nating kapulaan. My dear friends, my brothers and sisters, that's why in the little way, we are invited to look into ourselves rather than complaining about others. The moment you complain about your priest, look at yourselves. Di ba? Malapit na simbang gabi. Akala nyo madali yan. Hindi. Sabi nga nung nanay sa kanyang anak, gising na, simbang gabi na. Sabi, Ma, isang oras pa. Balikan mo na lang ako. 4:00, 3:00, ginigising. After 30 minutes, binilikan, anak, hindi pwede yan. Malilate ka. Nay, ang sakit na ng ulo ko. Balikan ba ako? Konti na lang. Sige ha, hindi ka na maliligo. Kahit na. After 15 minutes, sabi nung nanay, anak, hindi pwede, bumangon ka dyan, bumangon ka. 15 minutes na lang, magmimisa na. Sabi nung anak, Ma, pwede bang hindi ako magsimbang gabi ngayon? Sabi ng nanay, hindi pwede anak. Alam mo namang ikaw ang nagmimisa. Akala nyo kayo lang nahihirapan, ha? Hirap din kami. Oo. Kaya kung may nakita kayo nakatikwas na buhok, tanggapin nyo niyang hindi nakapaligo si Father. Ano ba? My dear friends, perhaps this is the most important. I want God's children to know that Jesus truly comes to them in all humility and with love. There must be a reason why God has to be born in the manger. He was born with humility, full of love. Pwede kang magpakumbaba ng walang pag-ibig, pero hindi ka pwedeng umibig ng walang pagpapakumbaba. Ano po? Anong sabi dito?
that God left His beautiful heaven to be with us here on earth. Pag ikaw ay nahihirapan sa Pasko, sabi ni Saint Therese, sabi niya, tandaan mo, hindi lang siya pinanganak sa sabsaban. Iniwan niya ang langit para sa iyo. Ano na ang iniwan mo para sa Diyos? Ang Diyos maliwanag. Iniwan niya ang langit para sa iyo. Ako po ninyo. Kaya kung ikaw ay nagsasakripisyo, ang tanong ng Diyos ay, ano na ang iniwan mo para sa akin? Sapagkat ang kapanganakan ng Diyos sa sabsaban ay hindi lang siya ay naging tao. Iniwan niya ang langit ng para sa iyo. Kaya nga, pagdating ng veneration, may oras sa araw ng Pasko na hinahalikan mo ang ninyo. Maalala mo sana kung ano ang iniwan ng Diyos para sa iyo. Kasi kadalasan, ang iniisip lang natin kung anong iniwan ko, kung anong ibinigay ko. Hindi mo iniisip ano ang natanggap mo. He left beautiful heaven to be on earth, to be in your soul. Sabi niya, because of His love, His person, His personal love is for you. Kaya sabi niya, when you are tired, look inside and find the little beggar of love. The little beggar of love. Dumating ba siyang prinsipe? Dumating ba siyang hari? Hindi. Hindi siya naka-sailing bed. Di ba? Nakahiga siya sa sabsaban. Amoy pupo doon. Kasi kasama mo yung mga hayop di ba ba na? Isa sa magandang reflection ng ating Cardinal Chito Tagle, sabi niya, I was contemplating on the manger and God asked me, what role do you want to take in the manger? Makikita natin ang bilen. At kung ikaw ay papipiliin, sa palagay mo, sino ka? Di ba, ano? Gusto natin, ang mga papel natin talagang tanyag. Sana isa ako sa hari. Sana ako si San Jose. Di ba? Sana ako yung anghel. Di ba? Anong papel nyo sa manger? Ay kung ikaw yung kalabaw, huwag naman ako, Lord. O ikaw na lang yung tupa. Di ba? Ang maganda niyang reflection ay ano? Paano kung ikaw ang pupo? Isipin mo, kardinal ka na ngayon, ang pinapagnilay sa iyo ng Diyos, pupo ka sa sabsaban, di ba ano? Sasabihin mo, mabaho. Pero ang pupo sa sabsaban, ang nagdudulot ng init sa pakaligiran. Di pa ba, no? Sapagkat walang nilikha ang Diyos na di maganda. Lahat merong dahilan. Lahat merong dahilan. Kaya huwag niyong tatakbuhan ang inyong mga problema. Diba? May dahilan yan. May tinuturo ang Diyos. Ayaw lang nating pakinggan. May dahilan. Bakit siya namatay? May dahilan. Sana hindi ikaw. Di po ba, ano?
Mahirap yung tinatanong mo, bakit namatay ang asawa mo? Ikaw ang dahilan, di ba ba? No? Pero lahat may dahilan. Again, hindi lang siya pinanganak sa sabsaban. Mahalagang hindi lang mayroong kababaang loob. Puspos siya ng pag-ibig. Iniwan niya ang langit at nagmistula siyang nagpapalimos ng pag-ibig. Can you imagine? The God who created you beg for your love. Kaya ano sabi ni Saint Teresa of Lisieux? Cradle Him, cherish Him, look at Him, find a moment of peace there in the Christmas stable of your heart. Hindi lamang yung sabsaban na makikita mo bilang dekorasyon. Ang hamon ay, pwede ba ang sarili mong puso maging sabsaban ng Diyos sa Paskong ito? Pwede ba ang sarili mong puso ang maging sabsaban ng Diyos? The manger of a God who left behind the beauty of heaven, out of love, becoming humble, and as a beggar of your love. My dear friends, my brothers and sisters, 8:30 na. Malayo pa ako. Di ba? Maliwanag po ba? Na pag nagkaroon ng bilen sa harapan ng simbahan, ang paanyaya ay wag lamang itong tingnan. Ang paanyaya ay, ang puso mo ba ay pwedeng maging bilen ng Diyos sa Paskong ito? Isang Diyos na iniwan ang napakagandang langit para lang sa iyo. Kaya kung ano man ang reklamo mo, sabi nga ni Saint Therese, there are times you get disappointed, your feelings are hurt, your family are in trouble, but do not forget the reason why we have Christmas. Mahaba pa man ito, pero 8:30 na. I guess I have said already what is more important. Because if your heart cannot be the cradle for God to be born again in this Christmas, how can be your family become a manger for our Redeemer? Kaya pag ikaw ay natuksong magmayabang, huwag mong kakalimutan yan. Pag ikaw ay natukso na magmadamot, huwag mong kakalimutan yan. Sapagkat wala ka pang langit na iniiwanan para sa Diyos. Di po ba, ano? Wala pa. We have nothing to boast. There is nothing we can be proud of. Kaya sabi ng mga santo, the only thing we can own is our own sinfulness. And perhaps, this is a good invitation that before Christmas, you go to confession. Before Christmas, you go to confession. Be humble. But humble enough for the reason of love. Tanging pag-ibig.
Hindi ako habang panahon narito. Hindi ka habang panahon na nandyan. Hindi ka habang panahong malakas. At kahit gano'n ang iyong yaman, ni hindi mo alam kung magkano yan. Di ba? At kahit gano'n karami ang pagkain sa pagkainan, wala ka ng panglasa. Meron kang dalawang mata, wala ka namang makita sa sobrang labo na ng iyong paningin. Meron kang tenga, wala ka ring marinig. Di ba, no? Buti ka pa, lolo, sa tanda ninyo, sweetheart pa rin ang tawag mo sa lola. At may kababaang loob na sinabi ng lolo, Apo, huwag mo sasabihin sa lola mo. Kaya sweetheart ang tawag ko sa kanya kasi nakalimutan ko na ang pangalan niya. Di ba, no? Kaya huwag kayong lalapit sa akin at sasabihin nyo, Father, tanda niyo ako. Hindi. Di ba? Sapagkat sadyang makakalimot tayo. Dahil hindi panghabang panahon ang ating pag-iisip. Pero malimot man ng ating isipan, hari nawa ang ating mga puso ay hindi makalimot. Sabi ng isang doktor na sikat, na pagdating ng 4:00 ng hapon, kahit gaano karami pa ng pasyente, uuwi na siya. At sabi ng mga pasyente sa labas, Dok, ang dami pa, ang haba pa ng pila. Ba't kayo uuwi na? Saan kayo pupunta? Sabi niya, dadalawin ko ang aking asawa sa home for the aged. Wala na kami mga anak. Kaya doon ko na siya iniwan. Kumusta siya? Hindi na niya ako nakikilala. At sabi ng mga pasyente, yun naman pala ba't pa kayo nagmamadaling umuwi? Hindi naman pala kayo kilala. Ano po ang pinakamagandang sagot? Sabi niya, hindi na niya ako kilala, pero kilala ko pa siya. Minsan, nakakalimutan natin ang Diyos, pero ni minsan, di tayo kinakalimutan ng Diyos. Again, brothers and sisters, joy, happiness, food, drinks, 13-month, Noche Buena, name it. They are not the reason why we have Christmas. The reason is the child born in the manger, because out of love, willing to be humble, left behind a beautiful heaven to come to you so that you can be the cradle of His love in this Christmas. Pasko na, sinta ko. Diba, no? Feel na feel. Minsan, gandang-ganda ka sa awit sa misa sa simbang gabi. Di ka naman naguhulog. Diba? Oh, natawa ka kasi totoo, di ba ba, no? Ay, nako. Halinawa, hindi nyo makalimutan ang maigsing pagninilay. Sumainyo ang Panginoon. Mag-ukol tayo na ilang saglit na katahimikan at kayo po'y aking inaanyayahan na kayo mismong humingi sa Diyos
ng biyayang ibig niyong matanggap. Kung tatanungin kayo ng Diyos sa Paskong ito, what do you want me to do for you? How are you going to answer the question? What do you want me to do for you? And I always say this, we rather ask and not receive than fail to receive because we did not ask. So ask. Hindi bali ng humingi na hindi nakatanggap kaysa hindi ka nakatanggap dahil hindi ka naman humingi. If God has given His only begotten Son, is there anything God not capable of giving you? Answer the question, what do you want me to do for you? Batid ng Diyos ang iyong mga pagtawad, pagluha, ang iyong mga kahinaan at kalakasan, ang iyong mga kabiguan at tagumpay. Batid ng Diyos ang iyong mga pangarap, hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa iyong mga mahal sa buhay. Naway patuloy kang ingatan ng Diyos. Patuloy kang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. Kung meron ka mang karamdaman, nawa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga Nazaret, pagkaluban ka ng kagalingan. Kung merong karamdaman ang iyong mahal sa buhay, naway hipuin sila ng Diyos. Panumbalikin ang kanilang kalakasan. Kung anuman ang iyong mga pinagdadaanan ngayon, kung meron ka mang suliranin o problema, tuwangan ka nawa ng Diyos. Alisin ng Diyos ang iyong mga pagkatakot at pangamba. Gabayan ka nawa ng Diyos sa iyong mga iniisip at ginagawa. Dagdagan nawa ng Diyos ang iyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Nawa ang iyong pamilya saan man naroroon ay pagharian kayo ng Diyos ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Kung anuman ang iyong mga panalangin, kung anuman ang iyong mga pagdulog, naway ipagkaloob ito sa iyo ng Diyos bilang isang regalo, hindi lang sa Paskong ito, kundi sa taong darating. Nawa sa tulong at panalangin ng mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose ang tapat niyang esposo, ang ating patron, si Saint Therese ng Lisieux, ikaw, ang iyong pamilya, naway pagpalain ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.